Hello mga bata! Kamusta? Magandang araw! Ngayon, handa na ba kayo sa ating lesson ngayong araw? Ano nga ulit yon? Oh, yes! Okay, ready na sila. Pero bago ang lahat, tayo ay magpasimula sa ating awitan. Umawit tayo at ang awitin natin ay napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Diba? Tunay nga na napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Kaya dapat tayong lahat ay magana. At kung sino ang malakas ang boses at nag-action song, syempre, may extra prize kay ate. Kaya awitin natin ang napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Ready? Sing! Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus, napakatamis ng pag-ibig ni Jesus, napakatamis ng pag-ibig ni Jesus, oh, oh, napakatamis. Mataas, pa sa bundok malalim, pa sa dagat malawak, pa sa mundo, oh, oh, napakatamis. Okay, ginanahan po ba kayo sa ating awitan? Syempre, bago ang lahat, syempre, hindi natin makakalimutan ang manalangin. Paano nga ulit ang manalangin? Number 1, pagdikitin natin ang ating mga kamay. 2, yuko. 3, pikit at walang makikipag-usap sa katabi. Kaya pagkabilang ni ate ng hanggang 3, dapat wala na makipag-usap sa katabi, ha? 1, 2, 3, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa kwento na aming papakikinggan. Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming lesson ngayong araw. Nawa po ay marami po kami matutunan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, syempre, sino dito ang nakakaalala ng lesson natin last time? Sige nga, bibigyan ko ng prize ang makakaalala kung sino ang kwento natin last week. Okay, sino po? About kay Moses. Very good. Si Moses, ano yung ginawa ni Moses? Pumunta siya sa bundok ng Sinai. Ano yung binigay sa kanya ng Diyos? Ano po yun? Ang 10 utos ng Diyos. Very good. Ibig sabihin, alam nyo na po ngayon, ang 10 utos ng Diyos. Very good. Kaya naman, kung alam nyo na yun, syempre, alam nyo na po yung pagkakamali na, kunyari, nagkasala po tayo. Syempre, di ba, alam na natin yung tama at mali. Very good. Kaya naman, sa kwento natin ngayon, makikita nyo kung ano nga ba yung pagkakamali o pagkakasala na nagagawa minsan ng mga tao. Kaya naman ngayon, ang ating kwento ay pinamagatang tinuturuan tayo ng Diyos ng tamang paggamit ng panahon at pag-aari. Nakikita niyo po ba? Ano nga po ulit yung title ng ating kwento? Tinuturuan tayo ng Diyos ng tamang paggamit ng panahon at pag-aari. Alam niyo po ba yung panahon? Ibig sabihin, yung oras na binibigay natin sa Diyos at pag-aari. Pag-aari natin, halimbawa, mas matimbang sa atin kung ano yung ginagawa natin sa labas. Halimbawa, mas gusto natin magtrabaho na lang kesa magsimba at humingi ng presensya ng Panginoon. Diba? Siyempre, mali po yun. Kaya makikita natin dito kung ano nga ba yung tamang paggamit ng panahon at pag-aari. Kaya naman, si Jesus, nung nabubuhay pa siya sa lupa at nakatira pa siya sa lupa, ay madami na siyang kinukwento na mahalaga. Katulad na lang ng ano nga bang mahalaga sa paningin ng Diyos. Sa tingin nyo, ano po ba yung mahalaga sa paningin ng Diyos?
ang mandaya po ba? Mali, di ba? Kasi mali po yun. Ang mahalaga sa paningin ng Diyos ay kung paano tayo magtitiwala sa Kanya at paano natin siya kikilalanin. Kaya naman, ano nga po ulit yung title ng kwento natin? Tinuturuan tayo ng Diyos kung ano yung tamang paggamit ng panahon at pag-aari. Kaya naman si Jesus, isang araw, habang siya ay napapaligiran ng maraming tao, may nagsabi sa kanya, Guro, sabihin niyo naman po sa aking kapatid na lalaki na ibigay na ang aking mana na mula sa aming ama. Kaya naman sumagot si Jesus, ang sabi ni Jesus, sino ang nagsabi sa'yo na ako ang magiging tagapaghukom o tagapaghati ng inyong mana? Pagkatapos pa ay sinabi ni Jesus na huwag kayong mga tao na nabubuhay dito sa mundo, mag-ingat sa uri ng mga kasakiman, sapagkat hindi nabubuhay ang tao para lang magkaroon ng maraming kayamanan o hindi nag-iipon ng kayamanan ng tao para lang mabuhay, sapagkat nabubuhay tayo para sa Diyos. Kaya naman pagkatapos nun, nagbigay ng kalinghaga ang Panginoon, nagkwento siya sa mga tao na mayroong isang mayamang lalaki na mayroong isang bukiril. Ngayon, yung isang lalaki na to, sinasabi niya na, saan ko kaya ilalagay ang aking mga inaani? Masyado nang marami ang aking inaani at hindi nakasya sa aking bodega. Ano kaya kung gumawa na lang ako ng panibagong bodega na mas malaki para mailagay lahat ng aking ani na kinukuha at lahat ng mga pag-aari ko. Kaya naman, sinabi niya na gigibain niya ang kanyang bodega na maliit at papalitan niya iyon ng mas malaki sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili na siya ay napakaswerte sapagkat marami siyang inaani at ayan nga, magpapagawa siya ng malaking bodega. At sinabi niya sa kanyang sarili na siya ay mag-e-enjoy na lamang at kakain ng marami at lahat ng pag-aari niya ay itatago niya doon sa kanyang bodega or kundi iimbakin niya, ibig sabihin itatago niya sa kanyang bodega at siya ay magpapayaman na lamang. Kaya naman, sabi sa kanya ni Jesus, hangal, sapagkat paano kapag binagyan ka na ng iyong buhay? Sino na ang kukuha ng lahat ng iyong yaman? Ayan ang nangyayari sa mga taong nagpapayaman, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Diba? Nagpapayaman ang mga tao dito sa lupa, nag-iimbak sila ng kanilang kayamanan, bahay, kotse, pera, ari-arian, pero wala naman silang tamang pagkilala sa Panginoon. Diba? Nakikita doon ang kalungkutan ng lalaki sapagkat napaisip siya, oo nga, no, ano nang mangyayari sa akin kung namatay na ako? Ano nang mangyayari sa mga ari-arian ko? Diba? Kaya naman, yun yung sinabi ni Jesus na lahat ng nagpapayaman sa kanyang sarili at dukha naman sa paningin ng Diyos ay baliwala din lahat ng kanyang ginagawa sapagkat ginagawa lang niya para sa sarili niya at hindi sa Diyos. Kaya naman, doon nagtatapos ang ating kwento, di ba? Nakita natin doon sa kwento natin na ang pag-iipon or pag-iimbak ng kayamanan dito sa lupa ay hindi mahalaga kung dukha ka naman sa paningin ng Diyos or hindi mo naman kilala sa puso mo si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Ibig sabihin pala, kasalanan po yun. Diba? Kasalanan kasi hindi natin siya kilala sa ating
puso, di ba? Ano pa yung narinig natin na kasalanan dun sa kwento? Di ba? Nagiging sakim tayo sa lahat ng mga bagay na nagkakaroon tayo, di ba? Kasakiman. Kasakiman, ibig sabihin kasalanan po yun. Natututunan pa natin na magnakaw sa ibang tao, di ba? Natututunan pa natin na magsinungaling. Di ba? Ano pa po ang mga uri ng mga kasalanan? Di ba? Ang ibang tao pumapatay pa. Di ba? At saan po mapupunta yung taong makasalanan? Sa impyerno. Anong meron sa impyerno? Umuod na hindi namamatay at apoy na hindi namamatay. Gusto niyo po bang pumunta sa impyerno? Sino dito gusto pumunta sa impyerno? Syempre, wala, di ba? Dahil gusto natin makapunta sa langit at makasama ang Diyos. Di ba? Paano po yan, ate? Makasalanan po kami. Ibig sabihin po, hindi kami pupunta ng langit? Hindi po. Dahil may binigay ang Diyos sa atin na tagapagligtas. Sino nga po ulit yun? Si Jesus. At si Jesus ay may binigay na regalo sa atin. Ano po yung regalo na yon? Buhay na walang hanggan sa langit. Diba? Gusto niyo po bang tanggapin yung regalo na yon, na buhay na walang hanggan? Opo. Sino dito gustong tanggapin yung regalo ng Panginoon? Na buhay na walang hanggan. Taas lang po natin yung ating kamay. Okay, di ba? Kaya nga sabi sa Bible na kahit sino pa ang pinakamabait na tao dito sa mundo, pero hindi niya kinilala si Jesus sa puso niya, hindi siya makakarating ng langit. Ibig sabihin, hindi po good works or mabubuting gawa ang makakapagpunta sa atin sa langit, kundi si Jesus. Sabi nga sa kwento natin, baliwala lahat ng iniimbak natin kung hindi naman natin kilala sa ating puso si Jesus. Kaya naman, sino dito gustong tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas? Okay, mananalangin tayo. Tayo po kayo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa kwento na aming napakinggan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan na aming nagagawa. Panginoon, tinatanggap po kita sa aking puso bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kayo po ang mamuna sa aking buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Saan natin pinapasok si Jesus? Sa puso natin bilang Diyos at sariling tagapagligtas, at kailanman ay hindi na siya mawawala sa atin. Kahit makagawa pa tayo ng kasalanan at basta tinanggap natin sa puso natin si Jesus, syempre, sa langit pa rin ang ating tungo. Kaya naman ngayon, sa ating memory verse, sino ba nakinig sa kwento natin? Okay, kaya ngayon, ito ang ating memory verse. Psalms 90:12. Sabi dito, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Ibig sabihin po, turuan natin yung ating sarili na hindi lang sa makamundo tayo naka-focus. Hindi lang sa mga work natin, hindi lang sa mga nangyayari dito sa buhay natin, kung hindi rin sa mga pagpapayaman, kung hindi, paano natin kikilalanin si Jesus sa puso natin? Kasi maikli lang ang buhay natin, kaya ibigay na natin ang lahat sa Panginoon. Okay, hanggang dito na lang po ang ating kwento. Nawa po, marami po kayong natutunan ngayong araw. Kaya sa susunod na linggo, ay abangan niyo po kami muli para sa ating susunod na kwento. Muli, ako po si Teacher Jella at paalam po ngayong araw. Maraming salamat po. Bye-bye!